Praise the Lord. I know my Redeemer live. Purihin ng Diyos. Sa pong magandang umaga sa bawat isa, sa ating lahat. At tayo po ay patuloy na nagagalak na tayo po ay nakakaugnay ng may kalayaan at may kasiglahan sa ating Diyos upang siya ay ating sambahin, dakilain, papurihan sa panibagong linggo na ito na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Bagamat tayo po ngayon ay balik sa restrictions ng ating pong health protocol, gayunpaman ay patuloy pa rin po ang gawain ng Diyos. We cannot stop the work of the Lord sapagkat ang Diyos ay laging may paraan upang ang Kanya pong gawain ay mapagpatuloy. Muli, isang umaga po sa bawat isa, sa lahat po ng ating mga kapatid, kapatiran, kakilala, kamanggagawa, kapamilya, kapuso, ano man ang tawag ng bawat isa sa atin, kaibigan, mga mahal sa buhay, at maging po doon sa ating mga kapatid na nasa kanila pong mga tahanan, bagamat tayo pong lahat ay nasa bahay natin, no? Purihin ng Diyos. Welcome back home. Kumbaga sa home sweet home. Marahil marami pong medyo nangangamba, yung iba naman naiinis. Iba-iba pong reaksyon ng tao sa panahong ito. Ano nga ba itong nagaganap sa atin? How can we be assured of our tomorrow na ito'y magiging maayos na? Pero gayon pa man, tayo po'y naniniwala na ang mga mananampalataya, yung mga taong may pagkilala sa Panginoon, na nasa puso nila si Jesus, meron pa rin nag-uumapaw na kagalakan sapagkat alam natin all things work together for good. Maybe it is high time for us to think about God's love, think about Jesus. Inawit po natin kanina yung think about His love, think about His goodness, think about His grace. Yan. Sa halip na isipin po natin yung ilang pong mga problema ng buhay, isipin po natin ang pag-ibig at ang Diyos mismo kung sino siya sa atin sa gitna ng mga krisis ng buhay. Tayo po sa mga sandaling ito ay makikinig ng salita ng Diyos, ating pong pagbubulay-bulayan ang mabuting balita ng Panginoon. Alam ko po na nasa inyo pong tabi ang inyo pong mga Bible. Makisama po kayo sa akin na buksan po yan sa aklat po ng Isaiah chapter 43. The book of Isaiah chapter 43 verse 1 to 4. Kung nandyan na po kayo, basahin po natin mga kapatid ang nilalaman po ng mga talata pong yan. Amen. Nandyan na po ba kayo? Purihin ang Panginoon. Okay, Isaiah chapter 43 verse 1 to 4. Ito po ang ating mababasa sa aklat ng Isaiah chapter 43 verse 1 to 4. Okay. But now thus says the Lord, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through the fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. Verse 3, For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I give Egypt as your ransom, Cush and Seba in exchange for you, because you are precious in my eyes and honored, and I love you. I give men in return for you, peoples in exchange for your life. Blessed na po ng Diyos ang malaya pong pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Muli po tayong dumulog at humingi po ng gabay at patnubay ng banal na Espiritu sa ating pong sama-samang pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Let us all pray and ask God's directions and leading as we listen all together sa message po ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Father God, napakaganda po sa mga sitwasyong ito, sa panahong ito, maging sa oras na ito. Ang isipin po namin, Panginoon, ang iyong dakilang pag-ibig, ang iyong kabutihan, kahabagan, awa, biyaya sa buhay ng bawat isa sa amin. O Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa panibagong pagkakataon ipinagkaloob mo sa amin upang kami po sama-samang muling sumamba sa iyo, bagamat kami po'y nasa virtual service, O God. Although hindi na po ito bago sa amin, we are already familiar with this, O God. And I do believe, Lord, you are working mightily, Lord, in the lives of many people, though we are the virtual service, wala pong malayo sa iyo.
Walang tahanang hindi mo kayang abutin. Walang buhay na hindi mo kayang, Lord, hipuin, O Diyos. Wala pong problema na hindi mo kayang tugunan. At gayon din, Panginoon, wala pong tainga at pandinig na hindi mo kayang bigyan ng pahayag upang ito'y madinig, Panginoon, ang iyong salita sa kanilang buhay. Salamat po sa pagkakataong ito na iyo pong muling ipinagkaloob sa amin upang ikaw ay aming sambahin at sa mga sandaling ito ay pagbulay-bulayan ang iyong banal at makapangyarihang salita. Ama, narito po yung abang lingkod. Gamitin mo bilang daluyan ng iyong pagpapala para po lamang sa iyong kalawalatian. All the glory is yours. Honor belongs to you. Praises belongs to you. And Lord, we bring it back to you. All thanksgiving in the mighty name of Jesus, our Lord, Savior, Redeemer, and King. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Pinamagatan ko po, mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon ng what to do in difficult times. Kaya po nabuo itong mensahe ito dahil po sa iba't ibang mga katanungan patungkol po sa mga nagaganap sa ating paligid, mga pangyayari sa ating panahon, maging po doon sa mga restriction na ito at mga trahedya, pandemic, mga kalamidad na dumarating sa buhay ng tao. And people might be wondering whether we are already in the last days. Whether we are in the last days or not, we are in this world. And Jesus said that in this world, we are going to face a lot of difficulties and troubles in life. At yan po'y given na, kapatid. Hindi na po dapat natin yung ikinagugulat. Sapagkat yan po'y kaganapan ng buhay. Kaya pagka sinabi pong difficult times, we're talking here of times of troubles, times of struggles, times of unhappiness. Ang tawag nga dyan trying times, panahon ng mga pagsubok, hard times, at sa iba ang tawag dyan ay bad times. We cannot deny the truth that everywhere you look these days, saan man kayo pumaling sa panahon ito, people are living grips with fear. Marami pong may takot, nangangamba. Iba't ibahing dahilan kung bakit may takot at pangambang nararanasan ang marami sa atin. Nariyan ang pangamba patungkol sa kanilang kinabukasan, patungkol sa ating ekonomiya. Kaya nga po sa panahong ito na ang Metro Manila, where we are living in, ay papasok ulit doon sa 2 linggo na mga restriction na papasok ulit tayo doon sa mga lockdown na ECQ na yan. So maraming kinababahala yung bagay na yan. Yung iba naman, ang sabi nila, naranasan na natin yan. Tawanan na lang natin. Kung magagawa nga ba nating tawanan yung mga problema ng buhay, maganda po yun. Huwag lang po yung hindi kayo tumitigil ng tawa, kahit mamalungkot, tumatawa po kayo, malamang meron ng problema rin po kapag ganon yung ating reaksyon. Kasi whether we like it or not, our emotions react on the situations where we are in, di ba? Meron po tayong mga impulse, meron po tayong mga emosyon, at yung emosyon ko minsan ang nagdidikta sa ating pong mga aksyon at nararapat gawin. Kaya lang, sometimes yung ating emotion, dinadaya po tayo niyan. So marami pong bagay, nariyan ang pangamba tungkol sa ating pong finances. Yan, may matatanggap po ba tayong ayuda o wala? Marami ho sa atin hindi nakatanggap ng ayuda pero tumataba. Iisipin pa ho ba natin? Meron pong fear about insecurity ng trabaho, fear about unsure of their future, fear about being infected with this new deadly virus na ito at yung new strains of viruses na yan. Ang tanong, nadama mo ba sa kabila ng takot at pangamba na yan, dahil sa mga balitang ating napapanood at nadidinig, nadama mo ba yung kakaibang damdamin na sa halip na malungkot ka, naging panatag ka sa iyong kalooban sa kabila ng mga sitwasyong ito? Marahil magtatanong ang ilan, paano yung pastor? Paano ba tayo makakadama ng kaginawaan, kapayapaan, kapag bumabagyo at dumarating yung problema ng buhay at mga pagsubok na napakahirap unawain sa buhay nating ito? Alam nyo, kung meron pong bad news tayong nababalitaan sa ating pong mundo, ang tanong sa kabila ng bad news yan, nadinig niyo po ba yung good news? Yan. Well, sa mundo, marami po tayong madidig na bad news. Pero sa kabila ng bad news na ito, ay may magandang balita ang langit. At alam niyo po ba yung kung ano yung magandang balita? Binasa po natin kanina yung balita na ating po pag-uusapan ngayong umaga.
Na para naman sa kabila ng mga trahedya, kalamidad, pagsubok ng buhay, iba't ibang kulay, iba't ibang sukat, iba't ibang timbang at bigat na yan ay how do we react to that when you have Jesus Christ in your life? Yung po ang pag-uusapan po natin. How we supposed to react on this negativity and difficult issues ng buhay when Jesus is in your life, kapag ka ikaw ay nasa Panginoon at si Jesus ay nasa puso ng bawat isa sa atin. Tayo po ba'y magre-react katulad ng reaksyon ng mundo na para bagang walang kinikilalang Diyos at nangangamba sa kailang kinabukasan? O tayo po'y dapat magkaroon ng kakaibang reaksyon dahil meron tayong kakaibang ugnayan sa Diyos na ito? Kaya sabi ko nga, kung ang mundo may bad news, may good news po ang langit. Ito ang good news, muli natin balikan yung Isaiah chapter 43, verse 1 to 4. Ito po ang sabi ng magandang balita. Ngunit ngayon ganito ang sabi ng Panginoon nung lumalang sa iyo. Ang ganda po. Pero bago natin ipagpatuloy yung chapter 43 na ito, pag-usapan natin itong verse 1 to 4 na ito. Maikli lang po ito, verse 1 to 4 lang. Kasi mahaba po yung chapter 43 na yan. Pero maganda po makita natin yung total context muna kung bakit nagkaroon ng ganitong pahayagan Diyos. Napakahalaga po, katulad ng po ng aking pong encouragement sa bawat isa, na basahin po natin ang buong Bible upang makita natin yung total picture o buong kwento, kabuuan ng larawan ng kwento ng Diyos patungkol po sa kanyang ugnayan sa atin, patungkol sa kalagayan natin bilang tao, patungkol sa relasyon ng tao at sa Diyos. Dumating po yung pagkakataon na ang bayang pinili ng Panginoon ay lumayo sa kanyang katwiran, sumamba sa ibang mga Diyos, lumayo sa panuntunan ng Panginoon at sinunod yung kanilang mga sariling kalooban. Sa kabila ng sitwasyon na yan, ang Diyos ay nagalit. Alam niyo po ba, kapag ka ikaw susunod sa Panginoon, pagpapalain ka ng Diyos, kapag ka ikaw na may sumuway sa Panginoon, ikaw ay makakaranas po ng mga consequence ng mga pagkukulang natin. Kasi ang Diyos po hindi lamang sa Diyos ng pag-ibig, ng Diyos ng pagpapala, kundi siya rin po ay Diyos ng katwiran. At kapag yung pamumuhay natin walang katwiran, walang blessing, and we live a life of obedience to God, definitely God will bless us. Dumating po yung pagkakataon na ang bayang pong Israel na pinili ng Diyos ay pinagapin niya sa ibang mga bayan. Hanggang sa dumating po yung pagkakataon na ang Israel ay nasakop po, nalukob po ng mga ibang bansa under the leadership of the reign ng Babylonian Empire. At malamang, kung babasahin yung Biblia, matutunghayan niyo po yan. Panahon ni Haring Nabucodonosor. So dumating po yung sitwasyon na yan, kaya ang nangyari po ay pinahintulutan ng Diyos yung sumpa at galit at parusang dumating sa kanila. At isa pong parusa, dahil po sa pagsuway ng tao sa Diyos noon, sa kanyang bayan, ng bayan ng Diyos sa Panginoon, yung sila ay pinaalipin. Pinagapi sila. They were in exile. Okay, doon po sa panahon ng Babylonian Empire. Yun po yung istorya niyan. Kahit ang sabi po ng Panginoon sa chapter 42 po ng Book of Isaiah, hindi ko po isinulat yan sa PowerPoint ko. Kinikwento ko lang po yung senaryo. Kasi papasok tayo doon sa chapter 43. Sa chapter 42, binanggit po doon ng Diyos yung katigasan ng ulo ng tao, ng kanyang bayan, ng kanyang pinili, yung paglayo nila sa Diyos at yung pagsamba nila sa ibang Panginoon at hindi nila pagkilala sa Diyos na tunay. At ang sabi, kaya pinahintulutan ng Panginoon na sila'y paalipin at dumating po yung pagkakataon na sila'y po'y napaalipin. At sila'y nagtanong, nag-isip ang mga bayan ng Diyos na ito na sinabi nila, at sino ba ang Diyos na dakila? Ang Diyos na si Yahweh o ang Diyos ni si Marduk? Diyos na mga Babylonia, Diyos na mga Cyrus. At yung Babylonia po ay nagapi yan ng panahon ni Haring Cyrus II or Cyrus III, the Great, na kung saan ay ang ginawa naman po ng haring ito ay binigyan ng kalayaan itong mga Israelita na bumalik sa kanilang sariling bayan. At dito po nangusap ang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Nangusap po ang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias upang ipahayag sa kanya kung bakit nagaganap yung mga trahedya at pandemic nung panahon ng mga Israelita ay nasa ilalim ng pamumuno at pagkaalipin doon sa Babylonia. Pinahayag po ni Propeta Isaias yung bagay na yon. Siya po yung spokesperson, siya po yung mensahero ng Diyos ng panahon na yon upang ipahayag sa mga Israelita yung pagkukulang nila at yung galit ng Diyos sa kanilang ginawang kasalanan. Hindi po ba natin naiisip kung bakit po tayo nasa ilalim pa rin ng pandemic?
O baka naman, hindi pa rin malinaw sa atin na sometimes God allows these difficulties to punish us because of our failures, because of our sins, because of our mistakes and unrighteousness, because of our unholy living. At hindi po exempted ang mga born again dyan. Sapagkat pwede tayo nagkukulang, nagkakamali, at yung katwiran ng Diyos, hindi na natin napapahalagan sa buhay natin. Ang sabi ng Biblia, walang matuwid, wala ni isa. And because of that unrighteousness, meron pong consequence ang bagay na yan. At ipinahayag po ng Diyos yan nung lumang tipan sa panahon ni Propeta Isaias sa panahon na yon. Pero pagdating ko sa chapter 43, pinahiwatig pa rin ng Diyos. Sa kabila po, kapatid, ng mga pagkukulang, pagkakamali at kasalanan na gawa, ito naman po, muli ay pinahayag ng Diyos. Ano yon? Ang sabi niya dyan, ngunit ngayon ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo. Puntahan natin verse 43, chapter 43. Ang sabi sa verse 1, at nag-anyo sa inyo. Muli mong ipinapaalala ng Diyos. Dahil sa kanyang habag, pag-ibig at biyaya sa atin. Sa kabila ng pagkukulang, tingnan niyo po, sa kabila ng ating kakulangan, nandun pa rin yung pagmamahal, pagmamalasakit ng Diyos. Na nais nang manumbalik tayo sa Kanya. Siguro marahil kung bakit tayo binabalik ng Diyos muli sa bahay. Because sometimes we fail to understand how our homes ay napakahalaga sa paningin ng Diyos. Kapatid, basahin mong Biblia mula sa pasimula kung paano pinahalagahan ng Diyos yung commitment ng pamilya na dapat establish yung paghahari ng Diyos sa ating tahanan. And I do believe may purpose po ang Diyos kung bakit. Kaya lang hindi natin binubuksan yung ating spiritual eyes for us to understand how valuable our homes are in the presence of God. Nung panahon ni Noe, ano sabi ng Panginoon? Iligtas mo ang iyong mga mahal sa buhay. Yung panahon ni Lot, ano sabi ng angel? Iligtas mo ang iyong mga mahal sa buhay bago dumating yung sumpa ng Diyos sa mga lugar na yan at sa buong mundo. Bago tupukin ng Panginoon sa pamagitan ng baha ang mundong ito, may paalala at babala ang Diyos patungkol sa pamilya. And even in the last days, meron pong babala at paalala ang Diyos sa ating pong mga tahanan. And we must recognize the presence of God, especially in our homes, my dear brothers and sisters. Not only in our church. Ang church po'y bahagi lang po ito ng mga lugar na kung saan tayo nagtitipon. Ito pong physical church na ito. Bagamat wala po tayong physical gathering ngayon. Pero bakit tayo binalik ng Diyos sa ating mga tahanan? Yung iba po nagre-reklamo. Bagamat may karapatan tayong magreklamo, pero may magagawa po bang pagre-reklamo para mabago yung ating buhay at yung ating damdamin sumaya? Hindi po. Dapat yung attitude natin, whether God place us sa ilalim ng puno ng mangga, doon tayo magkatipon, hindi dapat nagbabago yung ating attitude na sumamba na may pag-ibig sa Diyos at may kagalakan sa Panginoon. Maging po ito mga instrument na ito at mga modern equipment na ito, even without this, we can worship God with gladness in our heart. Why? Because ang worship at pagsamba natin, hindi nakasalalay sa mga bagay na ito. Hindi nakasalalay sa lugar, kundi nasa puso ng bawat isa. Kaya nga't kapag ang bawat pamilya, ang bawat isa ay nasa puso nila ang Panginoon, nakaugnay ang kanilang layunin sa Diyos, na kanilang hangarin sa Panginoon, yung kanilang pagsamba sa Diyos, tiyak masaya ang lugar na yan. Amen. Hallelujah. Nandiyan pa ho ba kayo? Hindi ko kasi kayo nakikita. Kasi nasa bahay po kayong lahat. Hindi po ako nagagalit, mga kapatid. Yan. Purihin ang Panginoon. Tuloy natin po yung binasa natin. O Israel, ikaw ay huwag matakot. Sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Pagkat ikaw'y dumaraan sa tubig, kapag ikaw'y dumaraan sa tubig, ako'y sasa iyo, at sa ilog ay hindi ka tatakpan niyaon. Pagkat ikaw ay lumalakad, pagka ikaw'y lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o magniningas man ng ang alab sa iyo. Hindi ka nga mangangamoy usok . Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, ang tagapagligtas sa iyo, aking ibinigay at pinakatubos, at pinagtubos sa iyo ang Ehipto, ang Ethiopia, at ang Seba. Yamang ikaw ay maging mahalaga sa aking paningin, ang kagalang-galang at aking iniibig ka, kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo at sa mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay. Ito pong Tagalog na binasa ko ay yung lumang Tagalog Biblia. Kaya ko po ginamit ito kasi meron pong significant word dyan na binanggit, yung salitang pinakatubos. Yan. So, sa mga katuwid, mga kapatid, meron pong sinasabi ang Panginoon dyan na huwag tayo daw mangamba.
Tingnan nyo, no? Yung history, may kinalaman doon sa bayan niya na tumayikod, lumayo sa Diyos. Kaya nga, ang sabi po ng Bible ay ginanap ng Panginoon yung parusa sa kanila sa pamamagitan ng paghapi ng ibang bansa, pinahiya sila hanggang sa naging alipin sila ng mga bagay na ito. Tapos dahil sa pag-ibig ng Diyos, gumawa ang paraan ng Diyos upang sila'y muling bangunin sa kanilang kalagay at palayain sa ganong sitwasyon. Kaya nga't nung panahon na yon, ginera po ni Haring Cyrus II, ang Babylonia. And kung pabasahin niyo po yung history, yung Babylonian Empire, nagapi po na pumasok po yung Syrian Empire, Persian Empire. Nakakilala niyo po yun? Persian and Medo-Persian Empire. Yan. So history po yan. So basahin niyo lang po yung world history at masutunghayan yung bagay na. Nakaugnay po ang salita ng Diyos sa mga naging kaganapan ng panahon na yon. So ginamit po ng Panginoon itong bagong hari na gumapi po sa mga Israelita dahil tumalo sa mga Babylonia under the King Cyrus II upang magbigay ng mga panibagong utos. Binigyan niya ng kalayaan ang mga Israelita na bumalik sa kanilang sariling bayan. So nagkaroon sila ng pagkakataong itayo muli yung mga nasirat na wasak na lugar na yaon. At yun ay pinahintulutan ng Diyos. Kapatid, ginamit lang ng Panginoong instrumento si King Cyrus, upang yung layon ng Panginoon ay maganap sa kanyang mga hinirang. Ganon din po tayo, kapatid. Ang Diyos pa rin ang may control ng mga nagaganap sa ating paligid. At ako po'y naniniwala dahil may Diyos ang may control, there are reason for us to react not negatively, but somehow positively thinking about God's love, God's goodness, God's grace, and His saving power. Amen po ba mga kapatid? Ngumiti naman kayo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. August 6 pa ang lockdown. Total lockdown. Hanggang 20. Ang tanong, hanggang kailan po matatapos? We don't know. Pero hindi dapat ito magpalungkot sa buhay natin kung atin lang pong ipuputuon ang ating pansin sa Panginoon. Okay? Sinasabi po ng talatang ito na huwag tayong mangamba, huwag tayong matakot. Bakit? Kasi kung ating pong pag-aaralan, makikita po natin dito sa mga talatang ito ang dahilan, yung matibay na rason kung bakit tayo hindi dapat mangamba. Ito po yung mga yon. Una, ang sabi po sa verse 1, "Fear not, for I have redeemed you. I have called you by my name, you are mine." Isaiah chapter 42 verse 1. Ang sabi, ngunit ngayon ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, O Jacob, at nag-anyo sa inyo. Ipinapakilala po ng verses na ito, ng mensaheng ito, ang Diyos na dapat natin pagtuunan ng pansin. Siya yung Diyos na sino? Sino siya? Siya yung Diyos na lumalang at Diyos na nag-anyo sa bawat isa sa atin. Ang nagdisenyo daw ng buhay, nagdisenyo ng mundo, nagdisenyo ng lahat. Ang sabi po diyan, ikaw ay huwag matakot sapagkat tinubos kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Take note of the word redeem. The Bible tells us, because I have redeemed you. Unang bagay po na dapat po nating isipin sa panahon ng mga pagsubok, trahedya, and difficult times, yung ating isipin na tayo po ay tinubos ng Diyos. Sabi mo sa mga katabi mo, kapatid, kung may katabi ka man, sabi mo sa kanya, ako'y tinubos ng Diyos. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng tinubos? Ano bang ibig sabihin ng tinubos? The dictionary defines redemption, yun po yung English ng tinubos redeem, redemption. It is an action of saving or being saved from sin, error, or evil. Kaya pag sinabing tinubos ako, ibig sabihin po niyan, kung biblical sense sa pag-uusapan natin, essence sa pag-uusapan natin, ang ibig sabihin niyan, ikaw ay niligtas sa iyong kasalanan, sa iyong pagkukulang, at sa kapangyarihan ng diablo o ng kasamaan. Niligtas ka. So pag sinabing redemption, pagliligtas, ang usapin dito, pagliligtas. Another meaning of redemption is an action of regaining or gaining possession of something in exchange for payment. Meron, halimbawa, may isinangla ka. Para makuha mo yung sinangla mo, kaya kailangan mong bayaran yung bagay na ipinampalit doon sa isinangla sa atin. Ngayon,
Ang sabi po ng banal na kasulatan, lahat ay nagkasala at di nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos at ang kabayaran ng kasalanan kamatayan. Subalit, sa kabila ng lahat ng pagkukulang natin, gumawa ang Diyos ng paraan upang tayo'y manumbalik muli, maibalik muli, mabiling muli, upang makasumpong ng kaligtasan. Ang tawag po doon, redemption. And you know what? Kung meron man pong nag-redeem ng buhay natin, walang iba, kundi Diyos din mismo. Sabi po ng John 3:16, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, Jesus, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." Mga kapatid, yung kahalagahan po ng pagtubos, ito po ay klaro, tema po ng luma at bagong tipan. Even the Old Testament, the Lord God mentioned already the word redemption, yung pagliligtas niya sa atin. Yung po yung fundamental message of the Old Testament and especially dun sa New Testament. Sapagkat sa New Testament, in-announce, ipinahayag na si Jesus na taga Nazaret ang siyang kaganapan nung pangako ng Diyos sa mga Israelita at ganun din sa bawat isang mananalig sa Panginoon na sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, tayo makasusumpong ng kaligtasan at tayo po'y makakasumpong ng buhay na walang hanggan. At dahil sa ginawa ni Jesus, ang kamatayan sa krus at ang pagtubos sa ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Kung kaya nga't ang sino mang nanalig sa Panginoon ay nakasumpong ng buhay na walang hanggan. Kaligtasan, mga kapatid. So sa panahong ito ng krisis, di ba magandang isipin? Kung yung ating kaluluwa niligtas ng Diyos, ano pa yung pisikal? Ano pa yung material? Ano pa yung ibang mga problema ng buhay? Does God does not have power to save us from such difficulties sa mundong ito na nangyayari, mga kapatid? 2,000 years ago, Jesus died on the cross and He rose again to purchase us from our sins. Pag sinabing purchase, bayaran, bilhin tayo sa ating pagkakasala. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kaya namatay si Jesus para sa atin upang i-redeem tayo. I-redeem tayo. At dahil sa sino mang tumanggap sa Panginoon, okay, at ni-redeem niya, ay makakasumpong po ng buhay. Ang sabi nga ng awit 130 verse 7 sa Lumang Tipan, ito po yung paalala. Magtiwala ka, Israel. Magtiwala ka kay Yahweh. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nakahandang sa sino man ay tumubos. Hallelujah. Binanggit na ho doon yung salitang full redemption. Sino nag-redeem sa atin? Ang sabi po ng Colossians chapter 1, verse 13 to 14, "For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins." Naintindihan po ba natin? Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa karyaan ng kanyang minamahal na anak. Tingnan niyo po yung ginawa ng Panginoon. Dahil rini-redeem, tinubos, so mula doon sa kalagayang madilim, mula doon sa kalagayang puspos ng kasalanan, iniligtas tayo at dinala tayo ng Panginoon sa presensya niya. O di po ba? Anong tawag doon? Pagtubos po ng Panginoon, ganun po kahalaga ang Panginoong Hesus sa buhay nating lahat. At maging sa panahon na ito ng kahirapan, dapat po nating isaisip yun. In spite of the troubles, difficulties, crisis, pandemic, ano man ang tawag natin dito, always think about our Redeemer, which is Jesus. Na niredeem niya tayo, niligtas niya tayo, binigyan niya tayo ng pag-asa. Hallelujah. Ang sabi nga dyan okay, sa pamamagitan niya ay napalaya tayo, sa mga tuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Think about Him. Think about His redemption sa buhay natin. Hello, nandiyan po ba kayo? At alam niyo, sa panahon ng krisis, marami akong nakakausap, ang nasa isip nila, galit. Sinisisi kung sino-sino. Ako naman, pwede akong makisahog.
Kaya lang, kung makikisawag ako, di pareho na kaming galit. Sabi ko, Panginoon, ano ba dapat maging reaksyon ng isang mananampalataya? Can we change the situation that is happening around us by simply reacting to that? Galit man, sama ng loob, puot, kawalan ng pag-asa. Ano ba itong balitang ito? Ano ba talaga ang dapat nating gawin? Tayo nga, naguguluhan na. Ano ba dapat kong gawin? Ano ba dapat nating iplano? Ngayon, ako ba'y maiinis, magagalit, o sasama loob? Pag gagawin ko yon, pwede naman. Kasi ang tanong naman, nakasalalay po sa aking reaksyon yung bagay na gusto kong mangyari sa aking buhay. Kasi I can decide on matters. Pwede niyo akong hawaan na magalit, sumama loob ko, pero pwede akong mag-react na kakaiba. At dapat kong isipin, ang mga bagay na may kinalaman sa Diyos, sapagkat mas magandang pag-usapan po natin at atin pong ilagay sa ating pong kaisipan, damdamin, ang mga bagay na pinangako ng Panginoon, sapagkat mas magandang malaman natin ayon sa kaalaman ng Diyos kung ano yung plano niya sa buhay natin, hindi lamang sa araw na ito, higit sa lahat sa darating pang mga araw. Amen. Hallelujah. Marami na akong kinakabahan. Nako. Hindi na ako makakapasok niya sa trabaho. Magugutom na naman ang pamilya ko. Hindi ho pwedeng hindi maisip yun. Part ho ng buhay sa mundong yun eh. Pero think about this. Kung ako na may mabubuhay sa ganun kaiisip, sa mga bagay na negatibo, bagamat dumarating nga yung mga sitwasyon na yun, hindi natin pwedeng i-deny yun. Kasi mga nagaganap sa mundo yan. Pero kung doon naman tatakbo yung buhay ko, lahat tayo madaling tumanda. Lahat tayo madaling manghina. Lahat tayo madaling mahawa. Pero ano pong dapat natin gawin? Balikan natin yung pangako ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon sa kanyang bayan? Okay. Anong sabi ng Panginoon? Tingnan niyo po. Fear not. Huwag kayong matakot sapagkat tinubos ko kayo. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. For I have redeemed you. Tinawag ko kayo ayon sa aking pangalan. Kayo ay akin. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Glory be to God. Kung hindi talaga kalooban ng Panginoon, kunin ka, walang magagawa yung virus na yan. Sa totoo lang. Because ang promise ng Lord you are mine. You are redeemed by God. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Pangalawang bagay, makikita natin dyan. Isang katotohanan, God does not only redeem us, but God is with you. My dear brother and sister with the Lord, God is with you. Nananahan siya sa pili mo, kasama mo ang Diyos. Okay? In moments you give your life to Jesus, sa pagkakataon po na ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon, isuko mo ang buhay mo sa Panginoon, siya po ay pumapasok sa buhay natin. The moment we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, mga magulat mga kapatid, pakinggan niyo po ito. Sa pagkakataon na tanggapin mo si Jesus Christ sa buhay mo, pumapasok siya sa buhay natin. May nagtanong, bakit ko pa kailangan tanggapin si Jesus? Ikikilala ko naman siya. Iba yung kilala mo, iba yung tinanggap mo. Pwede mong kilala ang isang tao, pero wala kang relationship sa Kanya. Pag sinabing tinanggap, nakikipag-ugnayan ka sa Panginoon, pinaghahari mo ang buhay mo, pinaghahari mo si Kristo sa buhay mo, pinapapasok mo siya sa isip at kalooban mo, at siya yung naghahari at nagdidikta sa bawat galaw at pagkilos ng buhay natin. Inaalam mo yung kalooban niya at yun yung hinahangad nating sundin sa ating buhay. Yung pong ibig sabihin ng making Jesus Lord of our life. O Lord of our lives. Hallelujah. Panginoon ng ating mga buhay. Purihin ng Diyos sa pagkakataon niyan. So, pumapasok sa atin, naghahari sa atin ng Panginoon, the Holy Spirit resides in us. Okay. Malamang, maaring hindi natin ito agad maintindihan, pero ito yung Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, mananahan sa buhay natin. Truly indeed, God can do that. Ang sabi nga ng Galatians, ito po yung mga verses na magpapatibay doon sa sinabi ko. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 2 verse 20. It is Christ who lives in me. Sabi niya ron, I am crucified with Christ and it is no longer I who live, but it is Christ who lives in me. So binigyan din ni Apostol Pablo, hindi na daw siya ang nabubuhay sa sarili niya, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa kanya. And the life which I now live in the flesh, I live in faith, the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself up for me. Hallelujah. Anong sabi ni Apostol Pablo sa mga talatang yan? Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, ikinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya.
At ito'y nakaugnay kanino? Kay Jesus. Si Jesus daw na siyang umibig sa Kanya at nagbigay ng Kanyang buhay alang-alang sa atin. Hallelujah. Anong malinaw na binanggit ni Apostol Pablo doon, mga kapatid? Namumuhay ang Panginoon sa Kanyang buhay. Ang sabi po ng Ephesians chapter 3 verse 17, Christ may make home in your hearts. That Christ may make home in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love, na si Kristo daw ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Balikan niyo po yung Isaiah chapter 42 o 43 verse 2. Ang sabi po doon ganito. Pansinin niyo, notice this. When I pass, sabi doon sa Isaiah chapter 43 verse 2, when you pass through the water, I will be with you. Hallelujah. Tingnan niyo po, no? Yung water at yung fire dyan is significant. Ito'y paglalarawan po ng magiging kaganapan, tunay, sa buhay ng tao dito sa mundo. Paglalarawan po yan ng mga hirap, trahedya, sakripisyo, problema, pagsubok. Di po ba? Pag kayo dumaan sa apoy, sa tubig, di daw malulunod. People are grasping for bread in this moment of time because of this pandemic. People seems to be passing on the fire of life dahil sa mga pagsubok, trahedya, kalamidad. Hindi lang naman pandemic ang problema ng tao eh. Nandyan po yung bagyo, baha, lindol, ano pa? Problemang pampamilya, relasyong wasak, sira, buhay na magulo, bisyong umaalipin sa marami, ugaling hindi ayos, imoralidad, kawalan ng kabaitan, pagkainggit, paghihinagpis, pagtatampo, kawalan ng pagpapasalamat, marami pang bagay na nagpapalungkot sa buhay natin at nagdudulot ng discouragement. Kaya yung problema, bahagi ng buhay. Kaya nga nilarawan po ng sulat ni Isaiah, doon sa kanyang sinabi, tungkol sa sinabi ng Panginoon, dumaan man sa apoy, hindi masusunog, dumaan man sa tubig, hindi malulunod. Ay sino yung mga yon? Ang sabi po dyan, yung mga tinawag ng Diyos na kanyang minahal at nagtiwala sa kanya. Kaya dito, maisip natin, sa kabila pala ng bagyo, pagsubok, ilog, apoy na ito, na dumarating sa buhay ng tao, ang sabi po dyan, sasamahan ko kayo. When you pass through the waters, I will be with you. Ang sabi po dyan, and through the rivers, they shall not overwhelm you. Sa Tagalog, dumaan man ako sa ilog, hindi ako malulunod. When you walk through fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. Dumaan man daw ako sa apoy, hindi ako masusunog, hindi ako matutupok. Kung titignan niyo po, ang katagang binanggit dyan, okay, ang sabi dyan when. When you pass through the waters, when you walk through the fire, hindi ho binanggit yung salitang if. Ano bang pagkakaiba nun? Pagka yung if kasi, pwedeng hindi mangyari. Pag sinabing when, magaganap yun, antayin mo na lang. Yun po yung pagkakaiba nun. Hallelujah. So ito po yung nangungusap po ng difficulties, okay, ng buhay, irealidad po ng buhay yan. Everyone will face them. Iba-iba nga lang itsura, iba-iba lang ang sukat. Iba-iba yung ilog, iba-iba yung apoy na yung lalakaran. At bahagi po yan ng buhay. Pero ito maganda, subalit ang mga Kristiyano, pag humarap sa ganyang kalagayan, may kasama ka at hindi ka nag-iisa. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Mga kapatid, sa panahon ng trahedyang ito at pandemic na ito, hindi ka nag-iisa. Isipin mo, ang sabi ng Panginoon, dumaan ka man sa ganitong mga sitwasyon ng buhay, sasamahan kita. Hallelujah! Praise the name of the Lord, God. Naisip ko tuloy, ano ba dapat na maging reaksyon ko? Totoo po, naintindihan naman natin kapag ka namatayan ka, iiyak ka. Pero habang panahon ka bang iiyak? Kapag ka naalala mo sa isip mo, niligtas ako ng Diyos. Kasama ko ang Diyos. Abe, kasi ang kamatayan paglalayo paghihiwalay. Pag kami lumayo, meron pong hindi na natiling malayo at hindi humihiwalay sa atin. Sa ganung mga kapanahunan, sinong nangako nun? Isipin niyo po, balikan niyo po yung Isaiah chapter 43.
Ano sabi roon? Dumaan man ako sa mga sitwasyong ito, sasamahan niya ako. Sino yung sasama sa atin? Kadalasan po, kapag tayo may problema, meron tayong hinahanap na makakasama. Kaibigan, kakilala, kaklase, kabarkada, mahal sa buhay. Hindi ho masama yung maghanap tayo ng mga kasama. Pero sa realidad po ng katotohanan ng buhay, these people can be with us. They can comfort us, pero hindi nila kayang abutin yung magagawa ng Diyos sa lahat ng sitwasyon. Marami pong mga pangyayari sa buhay ng maraming mga nananampalataya. Nababasa niyo sa banal na kasulatan na sinamahan sila ng Diyos. Ang panahon ni Daniel, meron sa 3 kaibigan, alam niyo, sinamahan sila ni Jesus. Saan? Doon sa mismo sampugon. Sinamahan sila ng Panginoon. Na ang sabi nga, hindi sila nangamoy, usok man lamang. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Si Daniel, hinagis sa Den of Lions. Kaya ginawa pa niyang kutsyon. Ang leon na yun. Yun naman bakit? Sinamahan siya ng Diyos. Hallelujah. Kaya ang kalooban ng Panginoon, mabuhay ka pa. Sasamahan ka ng Panginoon, hindi ka niya pababayaan. At maging kamatay, sasamahan ka pa rin ng Panginoon. Ang sabi nga din sa isang salarin, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ibig sabihin, tingnan niyo pag-ibig ng Diyos, yung kanyang presence. In this moment of crisis, think about God's presence. Sasamahan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Amen po ba dyan? Hallelujah. Salamat po. Pangatlo at panghuli. Tignan niyo po. Balikan natin yung Isaiah chapter 43. Okay. Ang sabi po doon sa verse 4, because you are precious in my eyes and honored, and I love you. I give men in return for you, peoples in exchange for your life. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Nakita niyo po ba yung talatang yan? Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Anong sabi po dyan? Ibibigay ko, sabi rito, ang mga bansa para lang maligtas ka. Sapagkat mahalaga ka sa akin, mahal kita, kaya't pararangalan kita. Amen. Isipin niyo po, think about His love. Think about His goodness. Think about His grace that brought us through. Sinend ko po yung aking pong daily insight at ito po'y bahagi po ng aking pong mensahe. Mula pa sa ating pagkabata ay nadinig na natin ang salitang God loves you. Di po ba? God loves you. Jesus loves you. Pero gaano ba ito katotoo para sa atin? Isa lang bang itong pangkaraniwang pangungusap? O meron itong matibay na dating at mahalagang dating na mensahe para sa atin? I know God loves you, pero ang tanong, nadadama mo ba ito? Nase-sense mo ba ito? Nare-recognize mo ba ito? Naunawaan ba natin ito? Kapag nag-aalinlangan ka o tumigil ka sa paniniwala mo na mahal ka ng Diyos, tiyak na ang magsisimula kang ma-discourage sa sitwasyong dumarating sa buhay mo. Kasi kapag hindi ka naniniwala na mahal ka ng Diyos, hindi mo mararanasan ang kanyang biyaya, yung kanyang himala, yung kanyang habag, at yung kanyang tulong. Titignan natin mabuti ang katotohanan ng salita ng Diyos about His love for us, my dear brothers and sisters in the Lord. God loves us. Hallelujah. Malinaw pong binanggit ng Panginoon sa kanyang mga salita na mahalaga tayo sa Kanya. He loves us and says we matters to Him. Sino po bang mag-aakala na may Diyos na bababa, magkakatawang tao, mamamatay sa krus, alang-alang sa atin? Naintindihan ba natin yung pag-ibig ng Diyos? Naintindihan ba natin yung mensahe ng krus? Naintindihan ba natin ang dahilan kung bakit pumarito si Jesus? Okay. Kapatid, sa panahong ito, tunay na tayo nakakaranas ng mabibigat na problema at kahirapan ng buhay. Magkakasunod na kalamidad at krisis ang nagaganap sa ating mundo. Maraming business ang nalugi at nagsara. Marami ang nawalan ng trabaho, mga nagkasakit,
mga nahawa ng virus na ito. Maliban pa dyan, nariyan pa ang mga problemang pampamilya. Problema sa relasyon, problema sa trabaho, at maging yung ating mga personal na problema. Marami pong lumulungkot, nadidepress, nawawalan ng pag-asa. Tiyak ng mga sitwasyon na yan ay nagdudulot po ng kawalan ng sigla at kawalan ng pag-asa, discouragement. But you know, the best way for us to overcome discouragement is to remember how much God loves us and fix our focus on the reality that God really loves us. Ang sabi ni Isaias, mahalaga ka sa akin, mahal kita. Sino nagsabi noon? Hindi kapatid ang boyfriend mo, magulang mo, sino man, kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na lumalang ng bawat isa sa atin. Diyos na nagdisenyo ng buhay natin. Si Pablo nga nangusap doon sa kanyang sulat sa 2 Korinto, ang sabi niya ganito, ang Diyos mismo dahil sa kanyang habag, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito, kaya't hindi humihina ang aming loob. Hindi daw nadi-discourage. Hindi nawawalan ng sigla. They never give up. They never discourage. Anong dahilan? Because of God's love, mercy, and grace. Pagka pinag-usapan po natin ang Diyos punong-puno ng habag, punong-puno ng pagmamahal, isipin po natin si Jesus. Because Jesus Christ Himself is the expressions of God's love. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus, that whosoever believes in Jesus shall not perish, hindi daw mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At hindi po imposible na ingatan ng Diyos ang buhay ng bawat isa sa atin sa kabila ng krisis na ito na hanggang ngayon ay walang ganap na solusyong maisip ang tao. Yes, we follow health protocols. Ang ilan sa atin nagpabaksina. Ang ilan sa atin umaasa na tayo makaka-overcome dito sa sitwasyong ito, pero hanggat hindi natin kinikilala na may Diyos na higit na makapangyarihan, na higit na makakatulong sa ating sitwasyon at ating kikilalanin, kapatid, hindi mapapanatag yung ating kalooban. Hindi magaganap yung ating mga pangarap na magkaroon ng panibago at magandang bukas. Isipin natin ang Diyos ay punong-puno ng habag, punong-puno ng awa, punong-puno ng pag-ibig. Totoo naman, sapagkat siya'y ganun. Habag, sa totoo lang, ang dapat tanggapin ng bawat isa sa atin, hindi habag, kundi parusa, sapagkat tayong lahat ay nagkulang at nagkamali. But when we talk about mercy, okay, it speaks about sa kabila ng ating pagkukulang, inaabot pa rin niya tayo, tinutulungan pa rin niya tayo. By God's mercy, it keeps us going when we are down, when we are worn out, when we are hopeless, when we are discouraged. What keeps us moving on? God's love, mercy, and grace. May mga taong nagsasabi na hindi daw nila makita at maranasan man lamang na mahal sila ng Diyos. Dahil sa pananaw nila na nangungusap lang ang Diyos sa negatibo at kritikal na tinig. Subalit kapag ang tinig na lagi mong pinakikinggan ay laging negative, malamang hindi iyan ang tinig ng Diyos. Kaya kapag ang balita lagi mong pinakikinggan ay mga balitang negatibo at punong-puno ng kasamaan at kawalan ng pag-asa, kapatid, pakinggan mo ang balitang galing sa langit. Alam mo ba na ginawa tayo ng Diyos para mahalin niya? Kapatid, think about this. Ginawa ka ng Diyos para mahalin niya. Amen. The number one purpose of our life is not for us to do good. Bagamat ang paggawa ng mabuti, dinisenyo na ng Diyos nung pamanding una sa buhay nating lahat na dapat nating ginagawa. Efeso chapter 2 verse 10. But the number one purpose of our lives is for us not to love God back. Bakit? Kasi it's impossible for us to truly love God without understanding first that God loves us. Ulitin ko po yung sinabi ka. Imposible po na mahalin mo ang Diyos muna nang hindi mo naintindihan na ang Diyos nagmamahal sa iyo. Bakit ko nabanggit ito? Sapagkat ang tunay na pag-ibig hindi galing sa tao, galing sa Diyos. Bakit? Sabi po ng 1 John chapter 4 verse 10, ito ang pag-ibig hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayong inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para sa mapatawad ang ating mga kasalanan. Yan daw ang pag-ibig, mga kapatid. People define their loves based on their own personal understanding, but true love always comes from God. Bagamat ang ibigin ng Diyos ang pinakamalagang utos na dapat ginaganap nating lahat,
But the number one purpose of our lives is to let God love us. Ulitin ko yun. The number one purpose of our life is to let God love us. Yung pahintulutan mong yung pag-ibig ng Diyos maghari sa iyong buhay. You know what? Pag ang pag-ibig ng Diyos, naintindihan mo, naghari sa buhay natin, anumang mga discouragement, anumang mga problema ng buhay, pwede natin itong harapin na may pagtatagumpay dahil alam natin, mahal ako ng Diyos, mahal ka ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Amen. Hallelujah. May maganda siyang nilalayon sa buhay natin. Bagamat nandiyan po yung problema, hindi natin may tatanggi yung katotohanan na yan. Pero as I wind up, nadinig nyo na po ito at nabasa nyo na. Pero maganda ho natin basahin muli at titigan ang mga talatang ito. Hindi lamang po binanggit sa aklat ng Isaias na mahalaga ka sa akin at mahal kita. Ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 35 to 39, sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian ba? Ang kahapisan? Ang pag-uusig? Ang kagutuman? Ang kahubaran? Ang panganib ba? Ang tabak? Ang hindi pagtanggap ng ayuda? Ang COVID virus ba at ang bagong strain na ito? Wala po yan dyan. Dinagdag ko na lang po yun. Dinagdag ko na lang. Sabihin niyo, Pastor, out of text ako. Hindi po. Dinagdag kasi marami po yan. Gaya ng nasusulat. Dahil sa inyo'y kami pinapatay sa buong araw. Kami nabilang na parang tupa sa patayan. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan na iyong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang kapamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kabanalan, kahit ang ilan o alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Hallelujah. I tell you, dear brothers and sisters, what are we supposed to do in times of difficulties? Always remember, may rason para tayo ay hindi matakot. May rason para tayo hindi mangamba. May rason para tayo magpuri at magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos at sabihin, praise the name of the Lord. All things work together for good because we think about God who redeemed us. We think about God who is with us, and we think about God who loves us. Amen? Hallelujah. Kapatid, lagi nating isipin yung bagay na yan, yung katotohanan na yan. Hindi ka nag-iisa sa iyong kalagayan. Hindi ka nag-iisa sa iyong problema. May kasama ka. Pansinin mo ito. Isipin natin ito sa kabila ng mga pagsubok at pag-uusig, problema at trahedyang dumarating sa ating pong mundo. Meron tayong Diyos na lakalaang samahan tayo magpakailanman. Amen? Amen. Tayo pong lahat ay magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Glory be to God. Think about His love. Think about His goodness. Purihin natin ang Panginoon. Sambahin natin ang Diyos, kapatid. Hallelujah. May rason para tayo magpuri sa Panginoon. May rason para magkaroon tayo ng kakaibang reaksyon sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa buhay ng tao sa mundong ito. Yes, this world is full of unexpected events, full of crisis, full of tragedy, but there is always hope and there is always good news that comes from heaven. And start to believe it, start to hear about it, have to listen about the message of God's saving grace, love and mercy. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, yes. Think about His grace that brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Think about His love. Think about His goodness. Hallelujah, hallelujah. Think about His grace that brought us through. High as the heavens
above. So great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Patuloy natin purihin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Can I forget His mercy? He satisfies, He satisfies, He satisfies my desire. So great is the measure of our Father's love. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, sa gitna ng mga krisis, problema, pagsubok, kahirapan ng buhay sa mundong ito, maaari pong magapi po ng mga bagay na ito ang aming kaisipan at damdamin at kalooban upang kami po ay ma-discourage, lumungkot yung buhay namin at mawalan ng pag-asa. Sa totoo lang, Panginoon, ang mga balita ang amin pong nadidinig, napapanood, punong-puno po ito ng mga discouragement. Punong-puno po ng kawalan ng kasiglahan, kawalan ng pag-asa. Pero sa kabila po ng mga katotohanan na yan, bagamat yung balita na yan po yung realidad na nagaganap sa aming paligid. Bagamat yung iba po ay na-highlight o kaya nasi-sensationalize, Lord, but that's reality. Realidad na nagaganap sa mundong ito. At hindi po namin maitatanggi ang katotohanan na yan. Pero ano po ba ang dapat maging damdamin ng mga mananampalatayang nagtitiwala sa iyo? Lord, kung kami pa'y nagkulang at ang sitwasyong ito ay kaganapan lang po, Panginoon, ng consequences, O Diyos, o yung bunga ng pagsuway ng tao sa iyo at paglalayo ng tao sa katwiran mo, Panginoon, patawarin mo kami. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami nagkulang, nagkasala, kung hindi na namin napahalagaan ang iyong utos at salita. Sino pa sa amin, Panginoon, na nakalaang sumunod sa iyong katwiran? Ang ganap na humahakbang ayon sa iyong layunin, ang namumuhay ng may kabanalan, lumalayo sa anumang uri ng kasalanan at anumang bagay na nagpapahina ng aming pananampalataya at ng pagsuway sa iyo. O Diyos, inaamin namin kami nagkulang, inaamin namin kami makasalanan, walang matuwid, wala ni isa. Pero sa kabila, O Diyos, ng mga sitwasyong dumarating sa amin, meron kang inilalaan, meron kang inaalok, ipinapahayag mo pa rin, O Diyos, yung kadakilaan ng iyong pag-ibig, ng iyong kahabagan, na kung saan nais mong manumbalik ang tao sa iyo upang madama nila at maranasan nila yung tunay na kahulugan at kaganapan ng masaya at nakalulugod na buhay. Father God, forgive us from all of our sins and failures. Hindi po namin dapat inaalagaan, binibihisan, at kung minsan binibigyan ng karangalan ng kasalanan. Bagkos ito po'y dapat inihingi ng tawad. At ang kalooban namin ay dapat may hangaring magbalik loob sa iyo. Lord, forgive us. Kung meron mang pagkukulang ang aming pamilya, Panginoon, na sumamba sa iyo, forgive us. Umaasa kami ng tagumpay, but we fail to follow your rules. We fail to follow your commands, O God. How can you bless us? Kung ang pagsuway pa rin ang nagaganap sa aming buhay, Panginoon, nawa maintindihan namin ang pag-ibig mo, maintindihan namin ang kahabagan mo, maintindihan namin ang biyaya mo po, Panginoon. Maintindihan namin ang pagpapatawad mo. O God, ikaw pa rin ang patuloy na nag-aalok sa amin na manumbalik, humingi ng tawad, at kilalanin ka, O Diyos, kung paano mo kami pinahahalagahan, O Diyos. Nawa ganun din po ang bawat isa sa amin, ikay aming pahalagahan. Panginoon, salamat po, minamahal mo kami. At sa pagkakataong ito, Lord, isa-isip po naman ng bawat isa sa amin na kami iyong tinubos, pinahalagahan, hindi mo kami iniiwanan at minamahal mo kami ng lubos, O Diyos God. Nawa maranasan po ito ng bawat miyembro ng aming pamilya. Bawat tatay, bawat nanay, bawat anak, magkakapatid, magkakapatiran.
Maging laman po ng aming pong isip ang mga bagay na ito, maging sa panahon na ito ng trahedya. Upang sa ganun, Panginoon, O God, yung nangangailangan, maabutan ng tulong, at kung anong meron kami, Panginoon, ay may bahagi din namin sa iba na nangangailangan nito. Pag naintindihan namin, Panginoon, Ikaw ay tumubos sa amin, Ikaw ay nasa amin at mahal mo kami, Panginoon, magre-react kami ng tama na ayon sa iyong katwiran at kalooban na mapapasaya ka, O Diyos, at hindi lamang yung aming sariling kalooban at sariling hangarin, O Diyos, ang aming iniisip at pinapahalagahan. O God, itama mo lagi, Panginoon, ang aming pong pamumuhay. Malapit ka nang dumating. At inaasahan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, ay makatulad mo, O Diyos, sa pagharap namin sa iyo. Tulungan mo kaming umunlad sa aming pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, magtiwala sa iyo. Tulungan mo kaming tumayo sa iyong katwiran, O Diyos, O God. At makita ng mundong ito, may kakaibang mga tao na naninirahan sa mundong ito. Nakakaiba yung kanilang pananaw, kakaiba yung kanilang pananampalataya, kakaiba yung kanilang pong pagtitiwala sa iyo, O Diyos, na buhay at makapangyarihan sa lahat. Na sa pagkakataon na kami po'y dumaan sa tubig, hindi kami malulunod. Dumaan man kami sa apoy, hindi kami malulunod. Patunayan mo yung Panginoon sa mga tao nagtitiwala sa iyo, lalo na sa panong ito, O Diyos, na wala kaming ibang aasahan kundi ikaw lamang, Panginoon, at sa iyo namin sinasandig, O Diyos, ang aming buhay ngayon at magpakailanman. Hallelujah! Oh God, we worship you, we give you thanks, we give you glory. Pasayahin mo ang bawat pamilya, pasayahin mo ang aming tahanan, pasayahin mo ang aming buhay, O Diyos, na nagtitiwala sa iyo. Patatagin mo kami sa aming pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Oh God, we glorify your name. We lift your name up high. And to that, we give you all the glory, honor, and praises, oh God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Think about His love. Think about His goodness. Think about His grace. Ngiti po kayo dyan, mga kapatid. Hallelujah. There are a lot of reasons for us to smile. Hallelujah. And to worship God and to thank Him. Our Father's love, great is the measure of our Father's love. Hallelujah. Hallelujah. Great is the measures of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Thank you, God. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Purihin ang Panginoon. Praise God. Amen. Smile. Jesus smiles with you. Sa sandaling ito, tayo po ay dadako sa isa pang mahalagang gawain. Ito po ay unang linggo ng buwan. August na po, mga kapatid. Malapit na po magpaskong muli. Purihin ang Panginoon. Sa inyo po, nasa inyong mga tahanan, hindi na po ito kakaiba. Yung ating pong Holy Communion na ginaganap po rin natin sa ating mga tahanan habang kayo po'y nakatune in po sa ating pong gawain. Okay. Habang inihahanda po natin ang ating pong mga tatanggapin na mga bagay na ito. Muli, salamat po sa Panginoon sa kabutihan niya at kadakilaan niya sa buhay nating ito. Praise God, praise God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Sige po, I hope na tangan nyo na po o hawak nyo na yung mga bagay na ating pong pagsasalu-saluhan sa umagang ito. Bago po natin tanggapin ang mga bagay na ito, ating pong Holy Communion, hayaan niyo po munang basahin ko po sa inyo ang nilalaman po ng talatang ito sa unang Korinto chapter 11, mula po sa verse 23, ito po ang ating mababasa. Ito ang katuroang tinatanggap ko o tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabi sa ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi,
Ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Kapatid, nasa inyo na po bang mga kamay ang mga bagay na atin pong tatanggapin? Tayo po ay mananalangin bago natin tanggapin yung mga bagay na yan. Ang sabi po sa talatang 26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat muli sa isa pang panibagong pagkakataon na idinagdag mo sa buhay namin. Panibagong buwan, panibagong linggo, panibagong araw ng pagsamba at pagluwalhati sa iyo. At gayon din, pagkakataon o Diyos upang muli naming maalala ang kabutihan mo sa amin, ang sakripisyong yung ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, kung paano mo kami tinubos, kung bakit mo inalay ang aming buhay, sa pag-ibig na yung inihayag. Salamat po, O Diyos. Sinamahan mo kami, niligtas mo kami, minahal mo kami. At sa mga sandaling ito, hayaan mo po, Panginoon, tanggapin namin ito, na dama ang pag-ibig at pagmamalasakit mo sa amin. Salamat po ng marami. Samahan mo kami sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sama-sama po natin, mga kapatid, kainin. Sama-sama po natin inumin. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Amen. Praise God. Glory be to God. Glory be to God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Bago tayo magtapos sa ating pong gawain, ilang pong mga mahalagang announcement ay wala po tayong face-to-face service this coming Sunday at hanggang sa magkaroon po tayo ng klarong announcement. Just bear with us, doon po sa ating pong Facebook account, doon po naglalabas yung ating pong mga mahalagang mensahe, announcement, mga balita. Inyo lang pong tignan-tignan po yun madalas. And then, yung ating pong mga gawain ay nasa YouTube na po ito. So, may nagpaalala sa akin, in-announce ko daw na i-subscribe nyo, i-likes nyo, at saka click the bell. Tama ba yun? Click the bell. Hindi ko masyado kabisado po yung mga sistema na yun. Pero doon po sa mga gustong balik-balikan yung ating pong mga gawain, yung awit ng ating choir, kung namimiss nyo na po ang pag-awit ng choir kasi hindi sila umawit ngayon, baka gusto nyo mapakinggan muli, balikan nyo po yung mga yan sa YouTube. Ayan. Ang account natin ay sa Caloocan Bethel YouTube account. So para po manatili po yung account na yan, just i-likes nyo po and then subscribe and then click, tama ba ako? Click the bell. O ring the bell. Ayan. Sa halip na mga TikTok ang panoorin nyo. Na minsan hindi napipilter po kung ano yung holy and unholy. Sa mga Kristiyano po, i-focus na natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Andiyan po rin po yung ilang pong mga announcement tungkol sa ating pong mga online na gawain, yung virtual na gawain po natin, ating prayer meeting, church prayer meeting and Bible studies, yung pong gawain ng mga departments. Okay? Salamat po sa Panginoon. Doon po sa mga nais magkaloob sa gawain ng Panginoon, sa panahong ito ng pandemic, doon po yung sistema po natin ng pagbibigay ng inyong tithes and offerings, para po sa Panginoon. And I do believe, in spite of this pandemic, God will bless us more if we are truly indeed faithful to His Word and follow His command at naniniwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Remember this, paalala po kapatid, God redeemed us, God is with us, and God loves us. Hallelujah. Tayo po ay magpuri sa Panginoon. Masaya tayong umawit sa Panginoon sa pagkakataong ito before we wind up with prayer. Hallelujah! Yes, palakpak po natin ating mga kamay. Okay, indak po natin ang ating mga katawan. Mag-exercise po tayo sa Panginoon.
Hallelujah! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako Mababalisa. kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog. Di ako malulunod, dumaan man ako sa apoy. Di ako masusunog, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot, kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Okay po, so para po sa ating pagtatapos, tinatawagan ko po ang ating pong Sister Angel para po sa ating closing prayer. Nasusundan po ng benediction po ng ating pong Pastor June Martin. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat, Panginoon, sa narinig namin mga encouragement ngayon, Panginoon, na hindi kami, Panginoon, kailangang matakot, Lord God. Hindi kami mabalisa, Lord God, kapag walang makakapaghiwalay sa amin sa inyo, Panginoon. Dahil sa pag-ibig mo sa amin, Lord God, pinaranas mo na sa amin, Panginoon, last year yung himala mo, Panginoon. Ng pag-iingat mo sa amin, Panginoon, mas lalo pa ngayon, Lord God. Patuloy mo kaming iingatan, Panginoon. At ikaw magpo-provide lahat ng mga pangangailangan namin, Lord God. Physical man yan, Panginoon, spiritual, Lord God, emotional, Lord God. Sa iyo lahat ng galing, Panginoon. At in-acknowledge namin, Panginoon, na wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin, Lord God. Salamat, salamat, salamat sa iyo, Panginoon. Patuloy na yung pangahawakan, Lord God, yung pangako mo, Panginoon. Dumaan man kami sa ilog, Panginoon, hindi kami malulunod, Panginoon. Dumaan man kami sa apoy, Panginoon. Hindi kami masusunog, Lord God. This is not literal, Panginoon. Because yung mga pagsubok, Panginoon, na pagdadaanan namin, Panginoon, patuloy kang sasama at sasama sa amin. At pangako mo yung Panginoon, hindi mo kami iiwan ni pababayaan man, Lord God. Salamat, salamat sa iyo. Salamat dahil totoo ka sa iyong mga pangako, Panginoon. Tutuparin mo ito, Panginoon. We thank you, Lord God. We glorify your name, Panginoon. We magnify your holy name, Panginoon. And we bring you back all the glory and honor. In Christ's precious name we do pray. Amen and amen. Tas po natin ang ating mga kamay, mga kapatid, na sa ating pong pagtatapos sa gawain ng Panginoon, taglayin ng bawat isa sa atin ang basbas at pagmamahal ng Diyos Ama, patuloy na pagliligtas, pagkipisan, pagtnubay at pagpapagaling ng Diyos Anak. At ang pagkilos, pagkipisan, galaw at gabay at patnubay ng Diyos Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen at amen. God bless you po. Keep safe. God bless you. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Again, good morning po sa bawat isa. God bless you.